Pagbati po sa lahat, ako nga pala si Benji at meron akong ibabahaging kwento na hango sa karanasan ng pinsang ko. Ikukwento ko ito sa inyo sa kanyang perspektibo, yung para siyang mismo ang nagkukwento sa inyo. Hindi ito masyadong nakakatakot, pero sana ay magustuhan nyo, kaya't simulan na natin. Nangyari ito noong bata pa ako, mga late 90s, sa probinsya namin sa gawin ng Tarlac. Ang bahay namin noon ay tipikal lang ang pagkakagawa. Isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at kawayan. May bubong na pawid. Nakapatong ito sa mga haliging kahoy. Kaya't kahit konting galaw lang, may maririnig ka ng kaunting langit-ngit. Lalo na sa silid ng aking mga magulang kapag sumasapit na ang gabi. Joke lang. Sa loob, simple lang ang mga gamit. Isang mesa, ilang upuan, at maliliit na bangko na gawa lamang ng tatay ko. Sa labas, may bukirin sa harap ng bahay at ang puno ng nyog na nakapalibot sa paligid. Kapag gabi na, tahimik ang lugar. Tayong mga kuliglig at uwak lang ang madidinig mo. Kung minsan ay may hangin na dumadaan, malamig at lumulusot sa bawat siwang ng dingding. Kapag oras ng gabi, para bang may mga matang nakatingin sa'yo mula sa dilim. Nung bata pa kami, simple ang libangan namin. Madalas kaming maglaro ng patintero, taguan o piko. Ang patintero ang paborito namin. Nagtatakbuhan kami sa maluwag na bakuran, habang ang taguan ay mas nakakakaba kapag dumidilim na. Para bang may kasamang takot sa posibilidad na may ibang nilalang na makikita sa likod ng puno o sa damuhan. Mahilig din kaming umakyat ng puno, lalo ng mangga at nyog. Pahaligsahan kung sino ang pinakamabilis makaakyat at makakuha ng bunga. Kapag amihan naman, gumagawa kami ng saranggola gamit ang plastik at tingting. Tuwang-tuwa kami kapag napapalipad namin ito sa malawak na bukirin. Pag natapos maglaro, nagtutungo kami sa ilog malapit sa bahay. Doon kami nagpapalamig, babaka sakaling makahuli ng isda gamit ang maliliit na pamingwit. Sa gabi, bago matulog, humihiga kami sa papag sa labas ng bahay. Pinagmamasdan ng mga bituin at liwanag ng buwan. Tahimik ang paligid at mas nagiging misteryoso ang kwento ni Lola tungkol sa mga engkanto sa ilalim ng ilog o sa gilid ng kagubatan. Ang mga kwento niya ay parang may buhay sa dilim, simple pero punong-puno ng kakaibang takot at kilig. Ganito ang mga araw ko noon, puno ng mga simpleng laro at kasiyahan, pero hindi ko rin inaasahan na sa gitna ng mga masayang alaala at larong nakagawian ko, isang gabi ay makakaranas ako ng nakakakilabot na pangyayari na magpapabago sa pananaw ko. Mahilig akong magbiro noon at isa sa mga trip ko ang magtago ng sinelas ng mga kapatid at pinsang ko. Ewan ko ba, para sa akin, nakakatuwa sila pag nagugulat na nawawala bigla yung mga tsinelas nila. Tawa lang ako ng tawa sa tabi, hindi nila alam na ako pala ang may kagagawan. Minsan, itinatago ko pa yon sa bukid para mas mahirapan silang maghanap. Isang madaling araw, nagising ako. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang tinatawag ako ng kadiliman para lumabas ng bahay. Sabi ko sa sarili ko, magandang pagkakataon ito. Itatago ko ang mga tsinelas nila. Nasa tabi lang ng pintuan yung tsinelas ng pinsang ko, kaya dahan-dahan akong lumabas. Medyo malamlam yung ilaw sa poste ng kuryente sa labas ng bahay, kaya halos hindi mo makita ang paligid. Habang papalapit ako sa pintuan, nahagip ng sulok ng mata ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May nakita ako nagpakabog sa dibdib ko. Tsinelas? Pero hindi ito basta nakalapag sa sahig. Lumulutang ito. Walang tao sa paligid, walang hangin. Pero iyon, nakalutang lang sa ere. Nakaramdam ako ng kilabot. Bigla ako natigilan. Gusto ko mang lapitan para silipin kung ano nga ba ang nangyayari. Pero natatakot na ako noon pa lang.
Hindi ko may paliwanag ang takot na nararamdaman ko. Hindi ko na kinaya kaya tumakbo ako pabalik sa higaan ko. Nanginginig ang mga kamay ko at nanlalamig. Hindi ko masabi kung totoo ba yung nakita ko o baka likha lang ng malikot kong imahinasyon. Pero grabe ang kilabot ko, Tito Val. Nagtatakbo akong pumasok sa kubo. Pinilit ko na lang na matulog ulit. Kaya lang, hindi nawala sa isip ko yung lumulutang na tsinelas. Lumipas ang ilang araw. Pinilit kong kalimutan yung nangyari. Hindi ko na rin binanggit kahit kanino dahil baka sabihin nila nag-iimbento lang ako. Pero eto, isang hapon, dumating ang lola ko mula sa kabilang bayan. Matanda na siya pero masigla pa rin magsalita at magkwento ng kung ano-ano. Habang kumakain kami, bigla siyang nagtanong, "Apo, nakita mo ba yung tsinelas ko? Yung itim na lumang tsinelas na iniwan ko dito dati." Bigla akong natigilan. Tsinelas daw ba At hindi lang basta tsinelas, kundi yung itim na tsinelas na iniwan niya sa bahay namin noong huling lumalaw siya. Nakangiti siya habang naghihintay ng sagot, pero ako, ramdam ko nang lalamig ang mga kamay ko. Yung nakita kong lumulutang na tsinelas ilang gabi lang ang nakalipas, itim iyon. Eksaktong pareha sa hinahanap ni Lola. Huling regalo raw iyon ni Lolo sa kanya bago ito pumanaw. Para bang may sumiksik na malamig na hangin sa dibdib ko nung marinig ko iyon. Sa bawat salita ni Lola, parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Hanggang sa hindi ko na maunawaan ang iba niyang sinasabi. Kung yun nga ang tsinelas ni Lola, paano ito nakalutang sa harap ng pintuan namin ng madaling araw? Walang duda, hindi ito basta laro ng isip ko o panaginip lang. Pakiramdam ko parang binibigyan ako ng babala na mali ang ginagawa kong pagtatago sa mga tsinelas ng kapamilya namin. Naisip ko na may kinalaman si Lolo. Maaaring siya mismo ang nagbigay ng senyales. Nagpapaalala na hindi tama ang panloloko sa mga mahal ko sa buhay. Hindi ko alam kung natutuwa ba siya o naiinis sa kalokohan ko. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi na ako ulit. Simula noon, pilit kong inilihim sa lahat ang nangyari. Hindi kong sinabing ako ang nagtatago ng mga tsinelas nila at hindi ko rin inamin na nakita ko yung tsinelas ni Lola na lumulutang. Hanggang ngayon, tahimik kong itinatago ang sikreto sa sarili ko. Kasabay ng isiping baka magpakita ulit ang tsinelas sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Isang umaga, habang papalabas ako ng bahay, biglang nanigas ang katawan ko sa pagkabigla. Hindi ako makahakbang. Naroon, nakapatong sa harap ng pintuan, ang tsinelas na itim ni Lola. Parang tahimik na nag-aabang. Mabuti na lang, hindi na ito lumulutang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Tito Val. Maraming salamat po sa pakikinig at keep safe po sa lahat. Lagi ninyong ingatan ang inyong mga tsinelas. Paalam.